Jackson's POV. Jackson, what did you just do? Walang emosyong binalingan niya ang galit na si Isabel, nang milapag nito sa harap niya ang dyaryo, na naka-headline ang mga kinakaharap na patong-patong na kaso ng mga Dries. Saglit siyang tumigil sa pagbabasa ng mga dokumento na nakapatong sa lamesa niya, at kinuha ang dyaryo para basahin yun. The country finally seen, how sinful your family is. He smirked, as he put the newspaper back into the table and stared at her. What do you want me to do about the cases against the Dries, and Eduardo's impeachment? He nonchalantly crossed his arms. You've told me that if I marry you, then the war between you and Tito Eduardo will. I didn't told you that. Ikaw ang nagsabi sakin, na hindi na ako papakialaman ng mga Dries pag pinakasalan kita. I married you, pero wala sa usapan natin na titigilan ko sila. She threw him dagger look, but he just motioned his hand to the door. Senyales na pinapaalis niya na yun sa opisina. Isabel, pack your things. Any moment from now, you have to leave the palace. Napapantastukuhang nilingan siya nito, bago ito muling humakbang palapit sa kanya. Sa mga oras na ito malamang nailabas na ang warrant, laban sa mga Dries para sa pagpatay nila, sa ilang mga tao maliban pa sa nakabinbin na kaso ni Eduardo sa ombudsman. Hindi na kita kailangan. Kaya makakaalis ka na. Lihim na naikuyom niya ang kamao, habang sinasabi ang mga yon. He's finally done, dealing with those lunatic, they're out of the way. What did you just say? Hindi mo na ako kailangan. Jackson, I'm your wife, so whether you need me or not, I'm staying, it's my right. Galit na sambit nito, habang nanlilisik na nakatingin sa asawa niya. Sa lalaking akala niya'y asawa niya, Jackson sighed as he felt a small amount of pity for her. He used to love her. Kung hindi lang sana nakipagkampihan ang babaeng nasa harap niya sa mga kalaban niya, para masira, at masaktan ang asawa niya, ang totoong asawa niya. He could have spared her from his revenge. But the thought that Isabel is one of the mastermind of everything that happened made him furious, so he thought that she deserved it. He was tricked and played by her, so he did the same thing. An eye for an eye, a tooth for a tooth. It's a fair play after all. Si Georgina ang asawa ko at hindi ikaw. Her laughter echoed on the whole room, she is laughing like a lunatic. You are out of your mind. Nabagok ba ang ulo mo kaya nakalimutan mong annulled na ang kasal niyo ni Georgina? Magdadalawang taon na kayong wala, and aside from that, we are married. 6 na buwan na tayong kasal. He can clearly see that the woman in front her is in a lot of pain. Alam niya na alam na nito ang ibig niyang sabihin. Tumayo siya, at may kinuhang mga papel sa isang drawer, bago yun ipinakita sa dalaga. That was my annulment paper with Georgina, and it was never filed. Inilapag niya yun sa mesa, at kinuha ang isa pang folder, and this is the paper for our marriage, and it was never registered, and even if it was, still it will be invalid, since may bisa pa ang kasal ko sa nauna kong asawa. Flashback. Secretary Santos, I need you to help me, you are one of the best lawyer in the country. Seryosong nakikinig lang sa kanya ang kaibigan, at ang dating sekretarya, habang inilalahad niya ang gusto niyang mangyari. Yun ay ang palabasa na na-annulled ang kasal niya sa dating asawa, sa ganung paraan, mas mapapadali na mailihis ang atensyon ng mga Dries. She wouldn't be their target anymore, and getting married to Isabel will backfire the enemy's plan. Mr. President, pwede nating gawin yun, but it's quite dangerous. Kapag nagkataon maari akong makasuhan, at matanggalan lisensya sa pagkaabogado. Secretary Santos sighed as he looked into his friend, who looks like a gladiator. Ready to kill at any cost. I'll do it, but I can't promise you that it will be easy, this plan is as complicated as a labyrinth. Kapag pumalpak ang planong ito, baka sa'yo mag-backfire ang mga plano mo. I have to take the risk, so I'm counting on you, he cutted him off. I will definitely crush the Dries into million pieces. Flashback ends. Thanks to a good friend of mine, my plan became possible and successful.
Itinuro niya ito, at isang malamig na tingin ang ipinukol niya, sa babaeng minsan niyang minahal, ngunit labis niya ng kinamumuhian ngayon. You are the unwanted third party in a love story, and I'm throwing you away, 'cause I'm tired and done, playing with your game. Isang malakas na sampal ang natanggap niya mula sa tumatangis na dalaga. I did all of that because I love you. You did that because you love yourself. You should have let me live a life with the woman I love, so at least somehow I can love you, hindi man bilang isang babae, pero bilang kaibigan, pero dahil sa ginawa niyo, wala na akong ibang nararamdaman sa'yo kundi pagkamuhi. Umaalis ka na Isabel, stop fooling yourself that I love you, 'cause you clearly know that I don't. Marahas na pinunasan ng dalaga ang mga luha sa mata niya. She bitterly smiled. Things between you aren't over yet, definitely not. Malalaking hakbang na lumabas siya sa opisina nito, habang naiwan naman siya na nakasandal lang sa swivel chair. I wouldn't be sorry for what I have done, he whispered to himself. Bagay ka sa kulungan na ito, looks like you've finally found your kingdom. Isang masamang titig ang ipinukol sa kanya, ng lalaking minsan niya nang itinuring na ama. Akala mo ba magtatagal ako sa kulungan na ito? I'll rise up and bring you down. Pagbabanta ng galit na matanda, habang mahigpit na nakahawak sa bakal na rehas. Jackson sarcastically laughed, as the side of his lips curved into smirk, do you really think I let you out in here? Evidence about your deeds were all over the place, and your cases are non-bailable. He scared as his expression became more serious. Dapat na kontento ka na lang sa kung anong mayroon ka, dahil sa paghahangad mo na mas makaangat sa iba, you end up here. Malademonyong humahalak sa kanya ang matanda, habang pilit siyang inaabot na parabang nasisiraan na ito ng bait. Mag-ingat ka, who knows maybe tomorrow, I'll be ruining your life once again. And I won't let that happen, hindi ako ganun katanga, para maulit pa ang bagay na yon. The same old plans, won't work on me again. Matapos niyang makausap ang ilang tauhan ng piitan, ay umalis na siya para maghanda. He'll be meeting the person he want to spend the rest of his life with, his wife. The love of his life. Difficult roads often lead to a beautiful destination. And he's done walking on that difficult road, he is on the end, it's now time to face the beautiful destination where it leads. Excited na sumakay siya sa presidential car, patungo sa lugar kung saan muli niya nang makikita, at makakasama ang asawa. Georgina's POV. Alam mo bang ang sakit ng likod ko, kasi ang bigat-bigat ng tiyan ko. Hindi ko na napigil ang magreklamo kay Rizzy, habang nagpapatuyo ako ng buhok. Ang ugok na yun kasi, bigla na lang nagyaya na mag-dinner daw kami sa labas, at tinatamad daw siya magluto. Lumapit siya sa akin, at mahigpit akong niyakap patalikod, dahilan para mapatigil ako sa pagsusuklay ng aking buhok, you'll thank me after this. Pumihit ako paarap sa kanya, at mahinang pinalo ang balikat niya. Bakit parang ang owa mo ata? Magdi-dinner lang naman tayo, hindi naman tayo maghihiwalay. Natatawang sambit ko, bago yamakap pabalik sa kanya, pero umiwas lang siya ng tingin sakin. Sobrang saya ko na naging asawa mo ako. Nangigigil na pinisil ko ang pisngi niya, dahilan para mapadaing siya sa sakit. The secret of being happy is accepting where you are in life, and making the most of it every day, at hindi ko pinagsisihan na pinakasalan kita Mr. CEO. Nakangiting turan ko, bago ako bumalik sa pag-aayos ng sarili ko sa harap ng salamin. Haggard naman kasi, dahil medyo tumaba na ako dahil sa pagbubuntis, tas magpapakalosyang pa ako. Hindi naman pwede yun sakin. Napahawak na lang ako sa tiyan ko, nang maramdaman ko ang pagsipa ng baby ko, kaya saglit akong tumigil, at napaupo ng ayos, na mukha namang napansin ni Rizzy. Bakit? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya, na kaagad ko rin namang inilingan, I'm fine, pero mukhang excited nang lumabas si baby, ang lakas niyang sumipa. Napangiwi na lang ako, nang muli itong sumipa. Wala sa sariling napangiti ako, nang ailapit niya ang kanyang tainga sa tiyan ko, at pinakiramdaman ang pagsipa ng munting anghel sa loob nun. Hello baby, napakaswerte mo pag lumabas ka na riyan,
Kasi sigurado ako na aalagaan at mamahalin ka ng sobra ng daddy mo. Nagangat siya ng tingin, at masuyong ngumiti sakin, bago siya tumayo at kinuha ang puting flat shoes ko, at isinuot yun sa paa ko. Bakas ang isang emosyon sa mga mata niya, na pilit niyang itinatago sakin sa pamamagitan ng pagngiti. "You're ready." Nakangiting sambit ni Reese, at tatayo na sana siya ulit, nang hawakan ko ang kamay niya para pigilan siya. Nakangiting humarap siya sakin. He's always smiling, but I knew that something strange. This man in front on me isn't the playful Reese that I always know. May hindi tama sa ikanikilos niya. Bakit? Nakangiti niya pa ring tanong niya, habang pinipisil ang kamay ko, may problema ka ba? Agad siyang nag-iwas ng tingin sakin, bago siya nagsalita. Nothing, sa business lang, don't mind me. Tumayo ako at naglakad papunta sa isang drawer, para kuning ang isang necktie, at muling naglakad pabalik sa kanya. You sure? Paninigurado ko pa sa kanya. Habang isinusuot ko ang necktie sa leeg niya. He nodded and smiled lovingly at me. I'll be fine. Tumanggo na lang ako sa kanya, at hinaplos ang balikat niya, nang matapos na ako sa pagsusuot sa kanya. Hindi na ako nagulat nang halikan niya ang noo ko. Lagi niya naman kasing ginagawa yun, kaya nasanay na rin ako. Kapansin-pansin na walang tao sa loob ng restaurant, maliban sa aming dalawa, at sa mga taong tumutugtog gamit ang mga violin sa di kalayuan. Tanging isang lamesang may 2 upuan lang ang nakita ko sa paligid, nang makapasok na kami. Reese Olivers, you didn't rent this whole place only for US, right? Namimalag matang tanong ko sa kanya, habang iginagala ko ang mata ko sa paligid. The ambience is so romantic. Nakakakilig talaga ang galawan ng abnoy na ito. I did, masama ba kung gusto kong makasama ang asawa ko? Naiiling nanginitian ko siya, bago ako naupo sa upuan na hinailan niya para sakin. Lagi naman tayong magkasama, baka nga mamaya nagsasawa ka na sa pagmumukha ko, lalo na't mataba na ako. Pagbibiro ko habang masuyong nakikipagtitigan sa kanya. Wala nang mas maganda at mas sexy sa isang babaeng nagbubuntis, at nagbibigay ng panibagong buhay, at higit sa lahat hindi ako magsasawang makasama ka, kung pwede nga lang, akin ka na habang buhay. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ko, dahil sa sinabi niya. Agad na kumabog ang dibdib ko, nang dahil doon. Pakiramdam ko ay aalis na siya, at iiwan ako. Asawa mo ako, at habang buhay na akong nakatali sa iyo hindi ba? Lang segundong nabalot ng katahimikan ang paligid, habang hinihintay ko ang sagot ni Reese, sa tanong ko, ngunit hindi niya ako sinagot, bagkus ay tumayo lang siya, at inilihad niya ang kanyang kamay sa harap ko. Can I have this dance? Walang pag-aalinlangang tinanggap ko ang kamay niya, saka kami naglakad papunta sa gitnang bahagi, at nagsimulang sumayaw sa saliw ng mabagal, ngunit nakaka-relax na musika. Malinaw ko nang nakikita kung ano ang emosyon, na kanina niya papilit na itinatago sa akin, sa pamamagitan ng peke niyang ngiti. Georgina. He called my name, dahilan para mabalik ako sa aking wisyo. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ako ang dahilan, ng kalungkutan sa mga mata niya, at gusto kong magpanggap na hindi ko yun nakikita, kaya niyakap ko siya habang sumasayaw kami. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? May malalamlam na boses na tanong niya sa akin. Ano yun? Bahagya siyang humiwalay sakin, at itinigil niya ang pagsayaw namin. I've told you before, that I will never let go of your hand, until you told me to. Naguguluhang tumanggo ako sa kanya, habang nakikita kong bumabagsak ang luha sa mga mata niya. Now do me a favor, tell me to let go of your hands now. Pakiramdam ko ay nabingi ako, dahil sa sinabi ni Reese, habang pinipigilan ko ang sarili ko sa pag-iyak. Baka kasi binibiro niya lang ako, masyado pa namang mapagbiro ang taong ito. Are you kidding me? It's not funny. Nakangiting sambit ko, ngunit marahan lang siyang umiling sakin, dahilan para mawala ang ngiti sa labi ko. Tell me to let go of your hands, because if you don't, and if I keep on holding your hands, I might end up stealing you away from him. Malungkot na sambit nito, habang patuloy na umaagos ang luha niya sa pisngi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Isang butil ng luha ang kumawala sa mata ko, habang nakatingin ako sa lalaking walang tigil na lumuluha sa harapan ko.
Ibinabalik na kita sa kanya. Nakangiting wika niya, kasabay nun ang pagbukas ng pinto, at pagpasok ni Jackson. Napapantastukuhang tumingin ako sa mga mata niya. What is the meaning of this, Rizzy? I am letting you to be happy with the man whom you truly love. I'm letting you build your family with the man who truly deserves to be your husband. And the real dad of your baby. My tears starts to flow right there. Hindi mo ako hiniram, tapos na ang lahat sa amin ni Jackson. He married, we're married. Ayaw mo na ba sakin? Hindi mo na ba ako mahal? He cupped my face, as he wiped the tears on my cheek using his thumb. Georgina, mahal na mahal kita, kaya ginagawa ko ang bagay na ito. Gusto kitang makasama, pero hindi ka para sakin, ikaw at ako, hindi tayo para sa isa't isa. His voice cracked as he burst into tears. I've never seen a man cry this hard, and this man is crying hard for me. You don't want to see me hurting, right? He asked, and I immediately nodded as I was holding and squeezing his hand. You're my could have been, should have been but, never was and never will be. Mahinang sambit niya, habang nakatitig lang ako sa kanya at patuloy na umiiyak. Ako rin ayoko nang masaktan, kaya palayain mo na ako, mahal ko. May mga ngiting sambit niya. Please. I sighed as I looked into his eyes. I should stop being selfish, dahil alam ko sa sarili ko na hanggang ngayon, si Jackson pa rin ang mahal ko. Hanggat nasa tabi ko siya, hindi niya tunay na mahahanap ang babaeng deserve niya. And clearly, I wasn't the woman who deserved a man like him. I'm letting you go, malaya ka na. Isang hikbi ang kumawala sa bibig ko, bago ako pilit na ngumiti sa kanya, bitawan mo na ang kamay ko. He tightly hugged me, as he kissed me in my forehead, salamat. He smiled genuinely, at me as he let go of my hands and walked away. Tinapik niya ang balikat ni Jackson, na papalapit sakin, na agad din naman akong niyakap sa kanyang mga dibdib. Buong lakas na umiiyak ako, habang nakikita kong walang lingunang naglalakad paalis ang lalaking, minsan nagparamdam sakin na ako lang ang mundo niya. Third person's POV. Jackson, nasaan na ba yung cotton candy na yun? Bakas ang pagkairite sa boses na sambit ni Georgina, habang nilalantakan ang pinya, na personal niyang pinabalatan sa asawa. He said he's on the way, can't you just wait? Nandito naman ako, bakit ba kasi si Rizzy pa rin ang hinahanap mo? Ngumuso pa ito na ikinairap niya, kaya naman itinuon niya na lang ang buong atensyon sa kinakain. Hindi naman kasi ikaw yung gusto kong makita, naasiwa nga ako sa pagmumukha mo, ang pangit mo kaya. Senggal niya sa asawa, matapos ang ilang minutong katahimikan, sa pagitan nilang dalawa. Jackson gasped as soon as the statement of her wife, sank right into his head. It's his first time he got called ugly by someone, and what's worse than that is that it was his wife who called him that. Unbelievable as it is. Bagsak balikat at halos hindi maipinta ang pagmumukhang umupo siya, sa tabi ng asawa na masayang masaya pa rin sa pagkain ng pinya, na hindi man lang nito napansin ang iilang hiwas sa kanyang kamay. Kaunti na lang talaga, iisipin ko na hindi mo na ako mahal. Seryoso siyang tinitigan nito, habang parang asong nakangisip. Hindi naman talaga kita mahal. And for the nth time the statement from her shocked out of him. Hindi mo ako mahal, he uttered while staring intently at her. Ang walang emosyong mukha ni Georgina, ay napalitan ng malapad ng ngiti, hindi kita mahal, kasi nga mahal na mahal kita. Within a snap his face brightened. Mahal na mahal din kita, this time everything's right, and I will never let you be away from me. Ang mahinang bang inggas niya ang bumalot sa kusina, habang mahigpit na nakayakap sa asawa. Handa na sana silang halikan, at angkinan ang labi ng isa't isa, nang marinig nila ang pagtikhim ng pamilyar na baritonong boses. Rizzy, masayang tawag niya sa pangalan ng binata, na nakatayo sa may pinto ng kusina, at nakangiwing nakatingin sa kanila. Why won't you just stop torturing me, wife? Paano naman ako makakamove on, kung lagi mo akong tinatawagan, at pinapapunta rito? Aside from that, lagi kong naabutan ang lovely-dovey niyo ng unggoy kong kapatid.
Georgina head towards him, and hugged him tight. Pasimpleng naikuyom naman ni Jackson ang kamao niya. Even though he knew that his brother is harmless, he can't help but to get jealous. Bukod kasi sa lagi itong hinahanap ng asawa, na kulang na lang ay patirahin na rin nila sa Malacanang. Ito rin ang gusto niyang makasama sa panganganak, bagay na pilit niyang tinutulan. Rizzy, you should stop addressing my wife, your wife. Gusto ko kasi talagang basagin yang bungo mo, kapag naririnig kitang tinatawag mo ang asawa ko na asawa mo. Bitterness is evident on Jackson's voice. He's jealous and he won't hide it. Nginisyon lang naman siya nito. Cotton candy, you should stay here for the next few days. I'll be giving birth any moment this week, at ikaw nga ang gusto kong makasama. Georgina blurted that made him frown. He thought that they talked about this already. Babe, that's impossible. Ako dapat ang kasama mo kapag nanganak ka na sa anak ko. Reklamo ni Jackson, kaya naman isang lumilipad na tinidor papunta sa direksyon niya, ang agad niyang iniwasan. Possible yun. At yun yung mangyayari kasi yun yung gusto ko, at anong anak mo? Anak mo lang. Ikaw nagbubuntis. Nakapamewang na bilang sa kanya nito. Hindi pero ako ang gumawa. He retorted as he took a bite of an apple. Buwiset ka, ang pangit mo na nga buwiset ka pa sa buhay ko. Sinasabi ko sa'yo Jackson Segovia, kapag hindi si Rizzy ang kasama ko sa delivery room, hindi ko iluluwal ang batang nasa tiyan ko. Galit na pagbabanta nito sa kanya, kaya naman napa-oo na lang siya. Masayang nagtatawanan at nag-uusap ang dalawa, habang siya na asawa at ama ng bata, ay tahimik lang na nakamasid sa kanilang dalawa. Kung hindi kasi siya susenjitan ay pipintasan, at aawayin lang siya nito. He sked as he drink a bottle of orange juice. Mangganganak na lahat talo pa rin yung naglilihi. Pasimpleng iniwan niya na lang ang dalawa sa sala, habang nanonood ito ng Tinkerbell. Mr. President, nasa mansyon na po lahat ng mga gamit na pinapabili nyo. Nakatungong sambit ni Lieutenant Suarez ng kanyang itong ipatawag, tinanguan niya lang ito, bago siya nagpasalamat. Secretary Santos, I don't have an appointment this afternoon, right? He asked while signing some paper on his desk. Wala po, you're free this afternoon. He smiled at him while putting the document back on its folder. Great then, samahan mo ako sa mansyon. Mr. President, I think carrying a crib and assembling it is out of my job as your secretary. Natatawang sambit nito sa Pangulo, na siya ring matalik niyang kaibigan. Santos, hindi na nga ito saklaw ng trabaho mo, bilang sekretarya ko, pero obligado kang tulungan akong ayusin ang magiging kwarto ng anak ko. The thought of seeing his little angel soon makes him happy. He may be the President of the Republic of the Philippines and it's maybe easy for him to order someone to get the baby room ready, but still he want to do it on his own with the help of his friend, of course. Siya mismo ang pumili ng wallpaper ng kwarto at ng crib. He even organized the teddy bear at the top of a cabinet where the baby clothes were put to. Matapos ang mahigit 3 oras na pamamalagi sa Menison, at pag-aayos ng baby room, ay napagdesisyonan niya na ring bumalik sa Malacanang. Saan ka naman galing? Nambabae ka no? Kinita mo si Isabel no? Nakapamewang nasalubong sa kanya ng asawa, nang matagpuan niya ito sa kusina, kasama pa rin ang kapatid niya na nagluluto ngayon. I didn't, pumunta ako sa Menison, at inayos yung baby room. Sa isang iglap ang malatigreng aura ng asawa, ay napalitan ng imahe ng isang maamong tupa. Talaga, nakangusong sambit nito, bago lumapit sa kanya, at naglalambing na yamakap sa kanya. He immediately hugged her back, minsan na lang kasi siya nito lambingin, dahil madalas siyang pinagdidiskitahan, kulang na lang nga ay itulak siya nito sa hagdanan. Nang matapos sila sa pagkain ng hapunan, ay dumiretso na sila sa sala, para manood ng movie, requested by her. Kuya, may pangalan na ba yung anak nyo? Biglang tanong ni Rizzy sa kanya, sa kalagitnaan ng panunood nila. Ilang segundo rin silang nagkatitigan ni Georgina, bago gumuhit sa isang ngiti ang mga mapupula niyang labi. May naisip na ako. Ano? Puno ng kuryosidad na tanong ng dalawa, habang seryosong nakatingin sa kanya. Alexandra Segovia.
Napangiti naman sa kanya ang asawa, senyales na nagustuhan nito ang pangalan. Alexandra will be a perfect name for this little angel, bulong ni Georgina, habang hinahaplos ang kanyang tiyan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.